Hi guys, magandang hapon sa inyong lahat. Diyan sa mga nasa Pinas, magandang umaga. So ngayon po may i-share lang ako sa inyo about sa nangyari sa akin noong April 17. Galing pa ako nag-ride ng motor doon sa Go Road. Naglaro ako. First time ko sana mag-ride. Ito yung yung post ko na yan. Tapos po nung pauwi na ako ng galing nag-racetrack, ang nangyari is yung gulong ng sasakyan ko is puno ng putik. Tapos naka-offset kasi yung sasakyan, yung gulong ko, so medyo labas siya sa body ng sasakyan, so puno siya ng putik. Ang pagkakamali ko is habang tumatakbo yung sasakyan, hindi ako makabuelo dahil yung putik nga is tumatapon siya, talagang ibagong karwas pa yung sasakyan. So dahan-dahan lang muna ako, at saka nasa 80 km yata ang speed limit doon, pero nasa 40 lang yata ako. So tinitignan ko yung yung side mirror, baka makaistorbo ako sa mga ibang driver. Kaso tahimik yung lugar na yon, walang traffic, so ini-enjoy ko lang. Tsaka ganda ng weather, excited na sana ako umuwi kasi magba-barbecue. Tinawagan ko na si Davey na kasi nasa bahay na siya. Then habang tinitignan ko po yung side mirror, inaantay ko na malinis yung gulong, bigla ako nabulaga doon sa intersection na nandun na pala ako sa intersection ng highway. Tapos hindi ko alam yung nangyari. Tinatry kong magpreno pero hindi ko sure kung ano talaga nangyari. Parang it's too late na talaga, hindi na ako nakapag-react. Hindi ko napansin. So mali ko talaga siya, hindi ako nag-attention sa pagdadrive. Nakafocus ako doon, tinitingnan ko yung likod. O siguro dahil pagod na pagod din ako, galing ako nag-practice, naglaro ng motor. So yan yung nangyari guys. Tingnan nyo, wasak na wasak yung sasakyan. So yun nga, nagising na lang ako. Nakita ko lang talaga is puro puti na lang na parang ulap. Tapos nagising ako nung naririnig ko na yung mga tao. May mga tao na nagsisigawan sa labas. May narinig akong umiiyak na babae. So nagulat silang lahat. Lumabas ako doon, wala akong sugat. Tapos wala man lang akong galos, hindi man lang ako nasaktan. Talagang yung itsura ng sasakyan guys, hindi talaga maitsura na talagang lahat sila hindi nila ini-expect na buhay pa yung nagdadrive. So salamat sa Panginoon at binigyan pa tayo ng buhay. Kahit yung dumating na yung mga pulis, dumating yung paramedics, yung ambulance, hindi rin sila makapaniwala na talagang walang nangyari sa akin. Tapos ayun, dinala nila ako sa Victoria Hospital. Kinargaan nila ako sa ambulance para ma-check dahil hindi sila naniniwala na okay lang ako dahil sa lakas ng impact. Lahat ng airbag sumabog, yung pumutok lahat ng airbag. Tsaka yung seatbelt ko, nagkatama ako dito, nagmarka yung seatbelt ko sa tapos may kunting galos ako sa paa. Pero yun lang. So far, pagdating ko na sa Victoria Hospital, ayun, mga after 2 hours naramdaman ko na yung sakit. Sabi nga ng doktor, nag-blood test ako, nag-x-ray. Tapos ganda ng ibon nag-blood test, nag-x-ray, lahat ng laboratory. Ganda ng ibon kinig siya sa vlog ko. Hi. Tapos sabi ng doktor na normal lang daw na masaktan ako ng yung pain daw is tatagal pa daw ng mga ilang linggo dahil sa lakas ng impact. So yun nga, nararamdaman ko siya dito sa kanang chest ko na masakit siya, kaya nagtitherapy ako. Covered naman ng insurance lahat. And no fracture. No fractures, wala, okay lang ako. Yun lang yung impact. Yung Basta daw ka, sila nanay, tatay.
raman daw siya Tuloy na ako. kana tatsa lang sa dughan. Ay, pakita din sa dughan. May sa seatbelt. Tapos ako ang tiin. Yan siya sa mag-delay. Mga bundok sa likod. Na sa impact. Yan na siya bunog sa likod. What lang may chest x-ray siya karon. Yan, siguro ma-discharge na unya. Kung ano ron, alas 9 siguro sa gabi. Sana maging leksyon din to sa inyo na ano, pero isa sa pinakamalaking leksyon na natutunan ko dito is yung dahil kahit na ganito tayo guys, malakas yung paniniwala natin sa Panginoon. So lahat ng tao na nakasaksi talaga, nasabi nilang milagro. Ganda ng mga bulaklak oh. Dandelion. Oo, tapos na yung winter. Tapos yun nga guys, talagang Faith. marami akong natutunan doon sa nangyari sa akin. Una talagang lumabas sa isip ko nung paglabas ko ng sasakyan, akala ko nasa langit na ako. Sabi ko, ganito lang pala kabilis pag namatay ka, no? Hindi mo mararamdaman yung sakit. Talagang wala lang, patay ka na. Nagising lang ako nung narinig ko yung mga tao na yung may isang babae talaga doon na may edad, matanda na rin, na talagang siya yung nag-support sa akin, nag-alalay na nagpakalma na ganito, ganyan. Kahit siya nagka-trauma siya guys ng Siya yung nag-call sa akin. siya yung tumawag sa kay Davey. Siya nag-inform. Tapos tinawagan niya rin ako after few days kasi nga daw lagi niya daw ako naiisip. Na-trauma daw siya sa nangyari, hindi pa rin mawala sa isip niya yung Tapos nung talagang doon ko na-realize na lahat pala ng problema natin sa buhay, lahat, kahit gaano pa kayaman ng isang tao, kung gaano ka pa kayaman, o ako nga wala akong yaman pero sabi ko, hindi ko na naisip yung sasakyan mawala, yung motor, ang naisip ko na lang talaga yung pamilya ko. At least nung kinabukasan talagang tuwang-tuwa ako ng si Davey, no, nakita niya yung video nung kinabukasan na doon pa siya naiyak Doon pa nag-sink in lahat ng Oo. fears ko. Kasi on the same day of the accident, I was very calm. Pumunta ko ng Victoria Hospital. Nung nakita ko lang siya, sabi ko kay Lord, makita ko lang na safe si Rick, na wala siyang kahit anong fracture, so okay na ako doon. Talagang hindi ako nag-breakdown sa harap niya. But nung na-retrieve na namin yung dashcam video a day after the accident, doon na nag-sink in lahat ng fears and anxiety ko na talagang nakakatakot. Kaya sabi ko nga talaga, mula nung dumating kami dito sa Canada, lagi ko talagang naiisip kasi ang dami talagang trials dito ko talaga na, alam mo yung dumating ka sa lugar na magsisimula kayo ulit sa umpisa. Nung pagdating namin dito talaga, lagi kong iniisip na grabe, mahirap ng sa Canada, kailangan namin, pero laging positive pa rin ako na so yun, lahat nga nung time na dumating yun, lumakas yung paniniwala ko sa Panginoon. Pero hindi ko maintindihan, habang lumalakas yung paniniwala ko sa Panginoon, lalo niyang dinadagdagan yung challenges sa buhay namin. Lalo minsan naki-question ko siya, bakit ganito? Pero nung na-aksidente ako, sabi ko, Lord, grabe, wala palang walang value yung lahat ng bagay, yung problema natin, wala yan. Ang importante pa rin, buhay tayo, kasama natin ang pamilya, walang mas pinakamalaking problema sa buhay natin. Ang importante talaga, buhay tayo. Yun ang pinakamalaking blessing natin. Sabi ko nga, talo ko pa nanalo ng ilang, kahit nanalo ka, gaano kalaking milyon mo yan, kung namatay ka naman kinabukasan, kahit bilyonaryo ka pa, useless yan. Sabi ko nga, kahit gaano ka kayaman, kung mamamatay ka rin, wala ring silbi yan. So sa atin guys is kahit pa paano, huwag niyo masyadong dibdibin yung problema, gawin niyo lang yung responsibilidad niyo, ano yung mission natin sa buhay, sa pamilya natin, para kahit pa paano naman ma-enjoy natin yung buhay natin. Siguro hindi pa tapos yung mission ko. Yeah, may purpose pa. May purpose ka pa, marami pang missions, maliit pa yung mga kids. Oo. We have a lot of dreams for the kids pa, so I think that we should always walk by faith, live fully, love more, and
And instead of questioning God why it happened, talagang iniisip na lang namin like, Lord, what are you trying to teach us? Ganun lang. Kasi God won't give us like big challenges if we cannot handle it. Like parang pinaparealize ni Lord sa amin na sige lang, talagang test of faith lang to sa inyo, lahat ng challenges dito sa Canada. For as long as talagang intact yung faith nyo sa akin, ako ang bahala. Surrender lang namin lahat. Tsaka parang piniprepare lang kami ni Lord kung gaano kami ka-ready para i-handle yung blessings after all of this. Ganon lang yung iniisip ko din. Kaya yun, sabi ko, pinaka-bless. Sabi ko nga, kahit nawala man ako nung mga time na yun, talagang na-enjoy ko na yung buhay. Na-enjoy ko na kasi iba ako, hindi ko masyado iniisip ang problema. Talagang wala lang, tuloy lang. Kasi ni minsan naman kahit meron kaming mga problema, lahat talaga nasusolusyonan lang ng kusa. Hindi namin iniisip yun, hindi kami nagpapastress kahit ano. Talagang wala lang, sabi ko, Lord ka na bahala. Ilang beses na nangyari sa amin yun. Lagi kong sabi ko, Panginoon, tinatanong ko siya minsan kung bakit niya binibigyan kami ng mga ganitong challenges. At the end, sinasabi ko rin sa kanya, ikaw na bahala, basta ito lang kaya kong gawin, tuloy lang tayo. Pero yun nga, maniwala lang tayo guys, nandyan talaga yung Panginoon. Kasi last year, that same car, nakarnap din. Nakarnap After din 7 yun. days. Nakarnap din yung sasakyan na yun. After 7 days, bumalik din sa amin. Talagang ngayon, ano niya na, talagang panahon niya ng, buti na, covered naman ng insurance. Like until the end, Ayun parang na. yung car, na-protect ka din. But of Oo. course, it's all God. It's all God. So, maraming salamat sa inyo, sa mga kaibigan ko nakakaalam sa nangyari sa akin. Especially ito, nagsimula nung nadisgrasya ako. Si Glenn. Oh, thank you so much. Salamat Yes. Glenn, Karen. Kayo ang Yeah. tinawagan namin ni Davey dahil nga nung sa unang pagkabangga, ganito ganyan. Kayo ang nag-response ng anong gagawin namin. Tapos kasi first time namin guys na ma-aksidente ng ganun ka. Talagang brutal. Brutal yung nangyari. Tapos sila Of course, sa Team London. sa Team London, sila Chinky, Chinky, sila Donnie, sila Yokas, Ate Kalay, sila Kuya Jan, sila sila lahat, sila Mapel. sila Kuya. Talagang sinundan nila yung ambulance hanggang makarating ako ng Victoria Hospital. Yeah, kasi tumawag ako agad kay Chinky the moment na tumawag si Rick during the accident. Tapos humingi ako ng tulong sa GC namin. Sabi ko, please, seeking help. Talagang I don't have my own car. Isa lang yung car namin. So, Oh. sharing lang kami. So, talagang sila yung on the spot talaga na pumunta doon. Nag-convoy sila. And then, yun. Yun. Sinamahan nila ako sa Victoria Hospital. At the Tapos same sino time. pa ba? Maraming gustong tumulong sa amin. Oo. Sila mga Thank kasama you, ko sa thank you trabaho. kay Jagger. Jagger, Yeah, thank you shout so out to much Jagger. Thank you for your generosity generosity. and kindness. Pinahiram niya kami Yes. agad ng sasakyan niya. Gamitin niyo muna ito. So, o else si Ming, pahiram siya ng mga tools niya. Kinuha namin ni Glenn yung motor doon sa recovery. Yung sa recovery nga, sabi niya, grabe milagro nangyari daw kasi first time niya nakakita ng gano'ng itsura ng sasakyan. Kay Kuya Nabuhay pa yung nakasakay. Si Kuya Rafi. Kuya, maraming salamat kuya sa sasakyan. Si Ate Marie, maraming salamat sa inyo. Willow, thank you Willow. Salamat Willow ha. Si Willow talaga grabe yung naitulong mo. Oo. Si Willow. So yun lang guys. Tsaka sa families namin, like collective prayers from our families, isa din yun sa nag-save sa life ni Rick. Yun. Yung ulit-ulit na sinasabi ni Papa na talagang walk by faith lang. Tatagan lang yung faith always. And So, kahit tayo, kahit never take safety for granted when you leave home. Talagang prayer and extra careful lang talaga when leaving home. Ganun lang. ngayon talagang Mas na-appreciate mo yung life. na-appreciate ko na yung life. Sabi Being ko, alive. ilang beses na ako muntik mamatay guys, pero ito, iba tong dinanas ko ngayon. Yeah, this is like the Grabe yung heaviest milagro talaga. one. Lahat nung nakasaksi, sabi talaga milagro. Kahit pulis lumapit sa akin nung kinausap ako doon sa ospital, sabi niya, nung ini-interview ko yung mga tao doon, nag-iimbestiga ako, sabi talaga nila, grabe milagro nangyari sa'yo. Kaya yun. And sa mga nagwo-wonder, sa mga My Day ni Rick, especially sa mga friends namin in Dubai. Buti na lang yung sa trabaho ko, Oo. there, na tinutulungan ako, yung manager ko, lagi ako tinatawagan, na nakabakasyon ako ngayon ng 2 linggo.
Yung mga my day ni Rick na nagka-chiro siya, nag-physiotherapy. Ano lang naman yun, mga muscle recovery Yan lang. yung reason why. So back to work na tayo next week guys. So see you sa susunod naming vlog. Ingat kayo at mag-pray kayo lagi kay Lord. Kahit ganito tayo ka medyo bad boy tayo. Hindi naman bad boy pero Bad boy image, but soft pero at heart. magtiwala lang. See ya. Dandalayan. Recording.